yan, Panginoon ko at Diyos ko. Ang tao, ibig sabihin, sumasampalataya na nariyan si Jesus sa presensyang yan. Kung magkaganon, napakaganda ng pagiging isang Katoliko na nakikita niya sa presensya at nagsasabi rin siyang katulad na Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Pero itong mga iba hanggang sa ngayon at mga iba-ibang relihiyon at iba-ibang mga ating sinasabi po natin na nakasabi sa ibang pananampalataya, hanggang sa ngayon, hindi sila naniniwala, hindi sila na niniwalang si Jesus na ating pinanampalatayan na nasa gitna ng Eucharistia ay saan yung tinapay niya. Kaya ito po malaking problema sapagkat sila ang walang hanggang pananampalataya at walang hanggang alinlangan sa ating Panginoon. Pero tayong mga Katoliko, tayo'y naniniwala na si Jesus ay buhay. Si Jesus na nagligtas sa bawat Kristiyano. Si Jesus na nagmahal sa atin. Si Jesus na namatay sa krus at nabuhay na muli. Tayo ay nananampalataya sapagkat siya, Diyos ko at Panginoon ko. Yun, magandang gabi ho, Brother Ben. Salamat ho sa bigay ninyong reflection dito ho sa ating tinunghayan na ito na ang tungkol ho rito sa pag-aalinlangan ni Tomas. Dito ho ibinigyan natin ni Brother Ben doon sa kabila na noong sabihin ng ating Panginoon na sumainyo ang kapayapaan, naniniwala ka na ba, Tomas? Sabi nga ng Panginoon, dahil nakita mo ako, yung sinabi nga ni Brother Ben, pagka yung tinatas yung hostya, parang bang nakikita mo yung Panginoong Jesus, di ba? Yun ang parang gusto niyang tukuyin kapag tayo nasa sa misa, Panginoon ko at Diyos ko, di ba? Pagka tayo nagsisimba, Kuya Ben, Kuya Joel, pagka tinatas sa gano'n, di ba tayo, yung solim na solim tayo, Panginoon ko at Diyos ko. Yun, pagkatapos, yung bandang huli nga mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, doon sa pagtatas na gano'n, parang nakikita mo na roon yung imahe ng ating Panginoon noong panahon yun. Kuya Bert, alam ko pong marami po kayong malawak na pananaw tungkol dito sapagkat kayo bilang isang lay minister, then naglilingkod sa atin sa simbahan, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos ay Panginoon ko at Diyos ko. Pagkatapos bandang huli, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Bigyan mo nga ba niyo kami ng inyo namang pananaw tungkol ho dito sa tinunghayan kong ang pag-aalilangan ni Tomas. Alam mo, Kuya Min, bago natin tabuhin yung pag-aalilangan na nabigyan na nila ng liwanag ni Kuya Joe at saka ni Kuya Ben. Tingnan natin yung unang sinabi ni Tomas. Ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng kanyang kamay at naipapasok ang daliri ko dito. At hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Kung ilalarawan mo ito, Kuya Min, gaano kalaki ang butas na tinanggap ng ating Panginoon upang ang isang daliri ng taong katulad ni Tomas ay papasok doon sa butas na tinanggap ng ating Panginoon. At gaano rin kalaki yung butas sa kanyang tagiliran upang ang isang kamay ng isang tao ay papasok sa tagiliran ng butas ng Panginoong Jesus. Siguro malaki. Nakita ito ng mga alagad. At ang isa pang hindi mapaniwalaan ni Tomas ay yung alam lahat kahit sa ngayon na ang tao ay mabubuhay lamang sa second
amin ng Mesaya. Kaya nga, yung mga Israelita, yung mga ibang hindi nananalig sa Panginoong Yesus, na siya ay Diyos, ay hindi maaaring maniwala na si Jesus ay buhay ngayon dahil isang tao. Pero tayong mga Katolikong Kristiyano, higit sa lahat, ay nananalig tayo na sa kapangyarihan ng Diyos na nakatalaga na sinabi nga niya sa banal na kasulatan na ang anak ng tao ay magdurusa. At sa loob ng 3 araw, siya'y mabubuhay na muli sa kanyang pagkamatay. Ito'y kanyang tinupad. At nung ito ay kanyang tinupad, at alam naman natin nakalagay sa banal na kasulatan na siya ang pangamay sa mga namatay na nabuhay na muli. At ang lahat ng mga nilalang ng Diyos na nananalig at tumupad sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay katulad ng nangyari noong mamatay ang Panginoong Jesus at nagkawak ang tabing ng templo, nabuksan ang mga libingan at yung mga patay ay tumayo at muling nabuhay. Yung mga tumupad sa banal na kasulatan doon sa lumang tipan. Dahil sila'y sumunod sa banal na kasulatan ng utos ni Moises, sila'y muling nabuhay dahil meron nang nagligtas at tumubos sa kanilang kasalanan. Kaya tayo'y nananalig na sa pagdating ng 40 days ang ating mga namatay ay aakyat sa langit. Lahat ng sila ay nakatupad sa kalooban ng Diyos. Kung si Jesus ay nabuhay sa loob ng 3 araw ng mamatay, walang salang tayo rin ay mabubuhay sa loob ng 3 araw. Alam natin lahat ito, Kuya Ben. 3 araw na buhay na muli ang Panginoon, 40 days magmula nung siya ay namatay, ay nandito at nagisalamuha sa kanyang mga alagad. After 40 days, iniyakyat na siya sa langit at naluklok doon sa kanan ng Ama. Kaya Kuya Min, sa pangyayaring ito, makikita natin na tayong mga Katoliko ay may tinatawag tayong 40 days dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinusundan natin ang panganay sa anak ng Diyos na muling nabuhay at umakyat sa langit sa loob ng 40 days. Subalit, tayong mga Katoliko ay nananalig din at nananampalataya na kapag may bakas ng kasalanan, ang isang tao at namatay ay hindi pwedeng umakyat sa langit kahit siya ay muling nabuhay. Saan siya mapupunta? Yun ang ating paniniwala na tayong mga Katoliko ay meron tayong purgatory. Upang doon ay malinis at magdusa at pagdusahan natin ang ating mga kasalanan na hindi naman tayo pwedeng umakyat dahil may bakas tayong kasalanan. Sa sandaling nabayaran na natin iyon, sa ating pagkakasala, doon sa purgatorio, kumbaga sa ay yung nagpupurga ka, kaya tinatawag natin purgatory. Ang nagpupurga ay naglilinis. Kaya tayo ay naglilinis sa lugar na yon na tinatawag natin mga Katoliko ay purgatory. At pagkatapos nababayaran ng lahat ng ito, dahil meron tayong tagapagligtas, nabayaran natin ang ating pagkakasala, hindi na kailangang hintayin ang second coming ng Panginoon, iaakyat tayo sa langit dahil merong isang Kristo na Panginoon ng lahat na gumapi ng kasalanan at tayo nang dahil sa Kanya, nung tayo'y bautismohan, tayo'y naging anak ng Diyos katulad
ng ating Panginoon. Kaya napakapalad natin, tayo yung mga Katolikong Kristiyano na nananalig sa muling pagkabuhay